Nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman ang politika o eleksyon sa 20 pesos kada kilo na bigas na limitado lang munang mabibili sa Visayas. May sagot din sila sa pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa programa. May report si Bernadette Reyes. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Matapos i-anunsyo ng Agriculture Department ang paglunsad ng P20 program o yung pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang lugar sa Visayas simula sa susunod na linggo, dali-daling nagtungo sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Tapos pagdating nyo, Wala pala. wala siyang nabili dahil ang murang bigas sa ilang piling lokal na pamahalaan lang sa Western, Eastern at Central Visayas ibibenta. 10 kilo kada linggo lang ang pwedeng bilhin ng bawat pamilya. Sa mga Kadiwa Store sa Metro Manila, kagaya nito, 29 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili. Pero para lamang ito sa mga piling sektor, kagaya na lamang ng mga senior citizens, PWDs, mga miyembro ng 4Ps at mga solo parents. Tinatayang aabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang iaabon ng subsidiya ng gobyerno at piling LGU para sa programa. Tingin ng Federation of Free Farmers Cooperative, maganda ang layunin ng programa para maibenta na ang stock na bigas sa mga warehouse ng NFA na nanganganib ng mabulok. Gayunman, malaking lugi raw ito sa gobyerno. Hindi kaya better used ito or at least malaking bahagi nito, yung subsidy nito, para palakasin po yung productivity ng ating mga rice farmers. Tanong naman ng consumer group na Bantay Bigas, bakit sa Visayas na anilay mayaman sa boto unang inilulunsad ang programa? Samantala lahat naman daw naghahanap ng murang bigas. Double digit yung pagbaba ng kanyang trust rating at syempre yung pwedeng pabanguhin yung image ni BBM which will translate doon sa kanyang mga slate, senatorial slate, para matiyak yung boto para sa kanila. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Sa Visayas lang din daw sinimula ng programa dahil doon mas maraming nangangailangan ng murang bigas. Pero gagawin daw ito sa buong bansa. Sagot naman ng Malacanang sa duda ni Vice President Sara Duterte na baka sa Visayas may problema sa boto ang administration slate. Matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.